Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells chapter 7 at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Maraming salamat. Maingat na sinuri ng babaeng elf ang mga sinaunang letra na ipinakita ni Memory sa kanya. Kinikilala niya na ang mga ito ay napaka-espesyal at sinaunang, ngunit malungkot na umaamin na hindi niya mabasa ang mga ito. Si Memory, sinusubukang manatiling matyaga, ay napagtanto na hindi palaging maayos ang mga bagay tulad ng inaasahan niya. Gayunpaman, nagbibigay ng pag-asa ang babaeng elf sa pamamagitan ng pagbanggit na may kakilala siyang maaaring makatulong. Ikinuwento niya ang tungkol sa ang ipinagbabawal na mangkukulam, isang taong dating may malawak na kaalaman tungkol sa mga tabu ng mundo. Dahil sa kanyang mapanganib na kaalaman, itinuring siyang banta ng mga tao at pinalayas mula sa kanyang lupain. Ang mangkukulam ay sinasabing naninirahan ngayon sa dakilang mga guho ng kasaysayan, isang mapanganib na lugar na puno ng mga halimaw, na kilala bilang ginintuang tirahan ng mga halimaw. Ang pag-abot sa kanya ay magiging isang malaking hamon. Maingat na nakinig si Memory, nagpapasalamat sa mahalagang impormasyon. Napagtanto niya ang kahirapan ng paglalakbay na hinaharap ngunit nananatiling matatag. Inalala niya ang kanyang mga nakaraang karanasan sa mga mapanganib na piitan at ang maraming halimaw na hinarap niya. Sa kabila ng mga pagkakataon, palagi siyang nagtagumpay, kahit sa mga lugar na hindi kayang saluhin ng mga bayani. Ang pag-iisip na ito ay nagpalakas ng kanyang determinasyon. Ang babaeng elf, nararamdaman ang kanyang resolusyon, ay nagtanong kung may iba pa siyang mga tanong. Sinamantala ni Memory ang pagkakataon at tinanong tungkol sa kalagayan ng bansa, heograpiya, at ekonomiya. Nagtataka ang babaeng elf sa kanyang kakulangan ng kaalaman tungkol sa lugar. Ipinaliwanag ni Memory na siya ay nabubuhay ng hiwalay, malayo sa labas ng mundo, na tinanggap ng babaeng elf ng walang pagdududa. Pinaghihinalaan ni Memory na ang babaeng elf ay may likas na kakayahan na matukoy ang katotohanan mula sa kasinungalingan, marahil sa tulong ng mga espiritu ng hangin. Ang babaeng elf, sa kanyang bahagi, ay gumagamit ng mga espiritu ng hangin upang tiyakin ang katapatan ni Memory. Sa kabila ng kanyang hinala sa kalagayan ni Memory, napagpasyahan niyang suklian siya para sa pagsagip sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng impormasyong kailangan niya. Ibinahagi niya ang detalyadong kaalaman tungkol sa heograpiya ng bansa, pampulitikang klima, at kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Maingat na nakinig si Memory, nagpapasalamat sa kanyang pagiging masinsinan. Nagpasalamat siya ng taos-puso na nararamdaman na ang impormasyon ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Ang babaeng elf, na nararamdaman ang kanyang pagkakautang kay Memory, ay nagpahayag ng pag-aalala na hindi niya magawang suklian ang kabutihan ng pagsagip sa kanya. Si Memory, pinahalagahan ang kanyang kabaitan, ay tiniyak sa kanya na sapat na ang impormasyon. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang epekto ng paralysis na ginamit niya ay mawawala sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos nito ay maglalayo siya at maghihiwalay na sila. Ninais ng babaeng elf ang kanyang kaligtasan sa paglalakbay. At ginantihan ni Memory ang parehong damdamin bago lumakad palayo. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating siya sa isang lungsod at iniutos sa kanyang alagang slime na si Pigimaru na mag-ingat dahil hindi pinapayagan ang mga halimaw sa lungsod. Pumasok siya sa isang restoran sa bayan ng Miruzu at umorder ng pagkain. Habang naghihintay, nagmuni-muni siya sa kahalagahan ng pagkuha ng impormasyon. Isang server ang nagdala sa kanya ng masaganang pagkain na binubuo ng sopas na may karne, long grain rice na pinirito sa mga herbs, at rye bread. Pinahahalagahan ni Memory ang pagkain, noting ang init at kasarapan ng sopas, at binahagyan si Pigimaru. Natagpuan niyang kahawig ng paella ang rice dish, at nasiyahan sa banayad na lasa ng inumin. Pinahahalagahan ang sariwang kalidad nito. Habang kumakain, nakikinig si Memory sa mga pag-uusap sa paligid niya na nakakuha ng mahalagang impormasyon. Narinig niyang pinag-uusapan ang buhay sa Miruzu na naging abala dahil sa pagtuklas ng mga makasaysayang guho at ang presensya ng mga sundalo at mga koponan na nagsasaliksik sa mga ito. Natutunan niya ang tungkol sa iba't ibang kilalang tao at mga pangyayari, kabilang ang pagkawala ng dating pinuno ng mga kabalyero mula sa kabisera ng banal na kaharian,
na pinaniniwala ang prinsesa ng kaharian ng mataas na elf. May binanggit na pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanya. Ang mga pag-uusap ay tumatalakay din sa dakilang emperador ng mga demonyo, ang pagbagsak ng Nightwall, at ang diyosang si Visis. Patuloy na nakikinig, natutunan ni Memory ang tungkol sa lakas ng militar ng iba't ibang kaharian, na pinag-uusapan ng mga tao ang lakas ng mga kabalyero at mga hukbo. Pinupuri nila ang mga Black Dragon Knights ng kaharian ng Bakusu, at ang maalamat na mandirigmang si Sibid Gatland, na sinasabing ang pinakamalakas na tao. Lumapit siya sa isang inn ngunit unang sinalubong ng pag-aalinlangan ng receptionist dahil sa kanyang anyo. Ipinaliwanag ni Memory na siya ay ninakawan at nakatakas lamang na may kaunting pera. Nag-alok siyang magbayad ng malaking halaga para sa isang kwarto at bagong damit na nagpaniwala sa receptionist na hanapan siya ng kwarto. Nagrehistro si Memory sa pangalang Hattie School at naglaan ng panahon upang magpahinga at maghanda para sa mga hamon na hinaharap. At dyan nagtatapos ang chapter 7 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para ma-notify ka sa susunod na video. Maraming salamat!